let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. I can find those damned blanks. Social, no? Damn. Ang social, no? Di ba? Social na damned. I cannot find those damned blanks. Kung si Digong yan, jologs eh. Kasi naman yung nasa Congress na yan, tangina nyo, por blanco to. Brut. Si Bibi, ay ba siya, I cannot find those damned blanks. Sorry, nagbumura lang ako kasi ginagaya ko si Digong. Hindi talaga ako nagbumura sa channel ko. Alam nyo kasi mga konsyero, ang tagal kasing issue nitong gaan na to eh. Itong General Appropriations Bill, itong BICAM report. Ilang beses na ho natin ito pinag-usapan. Dinurog na ho natin ang fake news ng mga DDMs. Pero syempre, alam naman natin, hindi sila maniniwala. Kasi pinipili ho nila magpakatanga kay Rodrigo Duterte. Ito pong ginawa ni Congressman Ungab now is loud and clear. Malinaw na ho ang kanyang motibo na malamang ay napag-utusan lamang siya ni Rodrigo Roa Duterte for the benefit of Sara Duterte and the destabilization of the Marcos administration. Hitting two birds with one stone, ika nga. Unahin muna natin itong kay Ungab na balita. May re-enacted budget naman! Ungab refutes government shutdown claims if 2025 GAA is invalidated. Ayan na nga bang sinasabi natin. O alam na natin kung bakit nanggugulo. Alam na natin kung bakit ngayon kailangan mag-ingay. Alam na ngayon natin mga kotsero kung bakit gumawa ng ganitong klaseng ng issue para magkaroon ng re-enacted budget. Yun pala ang gusto nila. Bakit? Kasi mga kotsero, magkano ang budget ni Sara noong 2024? 2.3 billion pesos. I-shutdown natin ang buong gobyerno. 2.3 billion yan eh. Paano nalaman niya? Kasi itong si Ungas, hindi lang pala siya Ungas. Aanga-anga din. Ano hong nangyari? Nagpa-interview siya kay Pinky Web. Ito yung interview mga kotsero. Panoorin natin. Sa sinasabi din po, sinabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na gusto nyo lang iparalisa ang gobyerno sa pag-question sa budget. Well, if he will review his budgeting lessons, hindi maparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, mag-reenact yung previous years. Ma'am. So nasa constitution natin yan. Unlike sa Estados Unidos, sa kanila doon, it's ang nangyayari kasi kanila pag wala kang mapasa na budget, nag-shutdown sila. Sa atin, under our constitution, pag wala kang mapasang budget, the old budget or the previous year's budget will be reenacted. Ayun nga pong sabi niya, gusto din daw ng reenacted budget para daw maibalik ang confidential funds ng OVP. Totoo ba yun? Well, they should not divert the question because the main question here is the blank items in the budget. Ba't hindi mo sinagot? Ungas, Ungab. Oo. Simple lang naman ang tanong para maibalik ang budget ni Sara. Sasabihin mo, do not divert the topic. Talaga ba? Hindi. Focus tayo sa confidential funds. BICAM report, dapat yun ang sagutin. At sagutin ko na rin yan. You review the 2024 GAA. If they review the 2024, wala ring confidential funds si BP doon. So, dapat magbasa-basa naman ng konti. May iba pa ba kayo? Tingnan natin yung balita. Senate panel okays OVP's 2.3 billion 2024 budget. The total budget includes the controversial 500 million for the OVP's confidential and intelligence funds. Kasi yung issue ng confidential funds, mga kotsero, hindi naman pumutok yun noong 2023. Pumutok ho yun 2024 na. During the budget deliberations, Vice President Sara Duterte told senators that OVP is not insisting for any amount, but the office's work would be much easier to accomplish if it will have confidential funds that will guarantee the safe implementation of projects. We leave it to the decision and discretion of Congress, which has the power of the purse. Sinungaling ka, Ungas, Ungab. Pero may comment din si Presidente kanina. Tatanong din siya kanina sa Cebu, ambush interview. Ano sabi ni Presidente tungkol sa budget? One budget lang po, sir. Yes. Maybe have your reaction dun sa pinailang muna challenge before the Supreme Court, the former ES, Victor Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional Garuga? Well, that's I've read some of the filing, the complaint.
Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government, he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that, because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ay, bistado kayo. Kahit PBBM na nanggaling ang salitang distab. Dati hindi nagsasalita ng ganyan si PBBM, di ba? Lagi siyang very respectful. Oo. Huli kayo. Huli si Ungas. Si Ungab. Huli si Vic. Huli si Digong. Huli si Sara. Alam na pala ng palasyo. Alam na ng Pangulo na nagdi-distab kayo. Alam niyo mga kotsero, kailangan pa rin i-shutdown ng gobyerno kahit merong reenacted budget. Siyempre, maikli lang yun. Maikli lang yung shutdown na yun. Kasi magre-realign ka ng services eh. So you'll give it around a week or two. Mag-shutdown ka pa rin bago mo i-implement yung reenacted budget. Imagine that. Hindi tatakbo ang gobyerno. Isang buwan lang. O kahit sabihin natin 2 weeks eh. Palagay nyo, ano mangyayari? Gulo yan. Kahit tayo babalik sa reenacted budget, mga kotsero, etong si Ungas, sinungaling to eh. Sabi niya, hindi mapaparalyze ang gobyerno. Mapaparalyze ang gobyerno. Hindi lang long term. Siguro in a month or two, napaparalyze ang gobyerno kasi magre-realign ka ng lahat. Magre-realign ka ng budget mo eh. May realignment na magaganap dyan. So sa panahon na meron ka, let's say, 1 buwan or 2 buwan or kahit 2 linggo lang, na walang serbisyo ang gobyerno, palagay nyo, ano mangyayari? Magkakagulo. Yun yung inaabangan nila. Kaya ang ending nito, destabilization. Magkakagulo eh. Kung magsalita na si Unga, baka alam mo na napakadali magpatakbo ng gobyerno eh. Siya kaya, huwag baka ibigay niya kay Digong. Nakakatawa nga eh, di ba? Kung kailan paahon na tayo sa pandemic, saka tayo nagkaroon ng Rodrigo Duterte na gusto tayong ibagsak para lang makabalik siya sa kapangyarihan. Tingnan nyo kawalang yaan ng mga Duterte talaga. Pabango na tayo sa pandemic eh. Nagkakatrabaho na ulit. Di ba? Gumaganda na ekonomiya unti-unti. Tapos sisirain ng isang Rodrigo Roa Duterte para lang makabalik siya sa kapangyarihan. Pangit, di ba? Pero mga kotsero, at least si PBBM has been taking this issue with some humor. Napanood niyo na ba to? Natawa ko dito kanina, napanood ko eh. And a pleasure, and with a little trepidation, that I stand before you today, because you are our agents of justice, who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. Correct. But, let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you, that fine print is alive in my office as well. Nakakatawa si Presidente. I can find those damned blanks. Social, no? Damn. Ang social, no? Di ba? Social na. Damn. I cannot find those damn blanks. Kung si Digong yan, jologs eh. Kasi naman yung nasa Congress na yan, tangin na nyo, por blanco to. Brut. Si BBM, iba eh. Iba siya. I cannot find those damned blanks. Sorry, nagbumura lang ako kasi ginagaya ko si Digong. Hindi talaga ako nagbumura sa channel ko. O kaya, pag si Sara yan, sorry, magbumura ulit ako ha, pasensya na. Pag si Sara yan, putang ina ninyong lahat! Bakit may blanco? Bakit? Ginagaya ko lang sila. Hindi ako nagbumura talaga sa channel ko. Ganun si Sara sa video niya.
Anyway, so yun na nga mga kotsero. It seems, nabisto na, alam na. Hindi naman tinanggi, di ba? Hindi itinanggi ni Congressman Ungab na gusto nila ng reenacted budget. Hindi na tinanggi. Nagsinungaling pa nga eh. 2.3 billion pala ang budget ni Sara. Meron kasamang confidential funds. At least bistado na natin, di ba? Yung galawan. Yun palang ending na gusto nila mangyari. Reenacted budget, balik ang budget kay Sara Duterte. Another is to paralyze the government. Dinamay pa tayo sa mga kalokohan nila.